Kaibigan, solid bakbakan, syempre dito lang sa ating official Filipino broadcast ng PGL Wallachia Season 7. Another elimination match para sa atin dito. We have OG versus Mouse. Parehas, no? Kanina, unfortunately, no, nalaglag na po yung Nemesis. Tinalo sila ng Yellow Submarine. And ako makakasama ninyo, na-miss ko to. Solo flight, hahabol si Rappi dito, as usual, no? Para sa game to na. Iwas malas muna tayo. Direct show muna ang ating head-to-head match up. So we have Mid 1 and Japoy. And for me, match lang dalawang players na to. And even yung statistics, no? Pareha sila merong 71% na kill participation. Damage naman, same din, 25k, no? A little bit lang na 800. May sukli pa si Japoy dito na 859, 749 naman for Mr. Mid 1. And pagdating sa win rate doon naman medyo mas may advantage, no? Mas nagpapanalo recently yung OG versus dito sa Mouse. And KDA naman advantage ni Japoy dyan with 1 point, no? 4.88. So magandang gabi sa lahat. Mario na pala. It's March 10. So mainit na bakbakan tayo dito para sa ating both teams, and drop is up na nga. Nakuha na agad dito ng OG yung Chen, which is isa sa mga bread and butter nila para kay Mr. Scam. Batak na batak siya sa hero na to, and most of the team na nakakalaban ng OG, guys, palaging ban yung Chen. Respect ban yan. I don't know if bakit nakalusot dito for Mouse, pero hindi takot yung OG. Surprisingly, hindi nila tinanggal dito yung Razor, so I feel like may chance lumabas yan for Mouse. Unless dito sa 12th ban, sa 12 pick, tanggalin ng OG. No, feeling ko ititake nila yung opportunity din para solid. So Jakiro naman yung magiging answer ng Mouse technically. And mainit-init na matchup. Titingnan natin yung kanilang stats dito, no. Kasi maganda din yung bakbakan nila Group stage ano na pala to. Heroes. Wag, baka masimulan niya direct. Hayaan mo na siya dyan. Game 2 mo na yan dito. Tignan natin kung sa salam check. Delikado OG dyan. Namimiss ko din sumolo flight, no? Kaya mo munang walang Rappi sa buhay ko. Bigyan mo muna kay Kuya Shen yan. Para long game sa kabila. Si Kuya Shen nakakapag solo-solo to pag nawawala si Damik Ito ngayon ko na lang siya ulit magagawa, no? So pagdating sa matchup natin, guys, dito ngayon sa Liquid PJ, yung kanilang head-to-head is loading. Blast Lamb 1-0 in favor of OG. And then yung the rest, medyo 20-25 na to. So yung naging recent match lang natin is yung Blast Lamb 6 for them, no? Which is naipanalo nga ng OG. So isang beses pa lang sila nagharap nun. And then the rest, yung mga naging laro na nila, more na to, 2025 na to. Tsaka favor for Mouse yun. Tsaka hindi pa yun yung OG na puro Pilipino. So ngayon pa lang pala sila bali nagkita ulit, no? Tapos sa laglagan pa, so interesting. And looks like Nico will play this Primal Beast. Mostly siya yung gumagamit niyan. Adjustable naman for Kuya Japoy. Tignan na lang natin mamaya yung possible matchup. Nakukuha ng OG rito yung tamis Kala mo mag-isa, mamaya kasama natin si Rappi. Ibabalato niya muna ng game 1 solo to. And then Bristleback lang. Kinunatan mga sir. Sabay pick ng Warlock. Kahapon I think niran ng Mouse yung Bristleback offlane nila. Merong 60% win rate dito yung Warlock. 20 times na napipick Maganda yung win rate na yan actually. And si Kuya Immortal Fate dito gumagawa na ng mga win rate heroes. Very effective. Pero mamaya expect nyo kay Kuya Scam yung yaman dito ng Chen later on. So kailangan na nilang mag-ban siguro ng hero ni Jimmy. Feel like yung Razor may chance. Even kay Mid 1, di ko lang alam kung iraran talaga dito ng Mouse. Dami naman nilang potential option like yung Gyrocopter Templar example. OG actually yung maglalaro, which is Natsumi. Pwede ka na yata sa gyro dito. Kailangan yata tanggalin Sagot dun sa Chen din, nasisimplehan lang nila with a hoodwink para nandun yung brake mechanics
And look at the win rate of Templar Assassin. Hindi pa pala to natatalo. 17 times na siyang nababan. 8 times na siya napipick. And mostly panalo. Yung Templar Assassin. Wala bang talo to? I think kay Parker hindi, panalo pala yung kay Parker. Kahit na medyo napipitas-pitas siya doon. Kasi recently si Parker yung nakikita ko naglalaro nitong Templar. So kinunatan lang din ha. Interesting for Mouse. Sinulit nila dito yung hoodwink ng kalaban. So dalawa yung pwedeng mabreak. DK and the Bristleback. Ginunatan lang mga sir. Hindi ba pabor for OG to? Kasi Desolator, syempre yung build. Magso-Solar Crest din yung Chen dyan later on. So nandun yung mga ways nila para palambutin dito yung Mouse. Or sadyang confident lang sila. Kasi mostly si Jimmy na yata gagamit ito guys eh. Mukhang si Jimmy na yung maglalaro ng Dragonite eh. Dapat largo pinipick ni Skem. First pick kasi boss yung first pick kasi yung Mouse. So kailangan nila tanggalin yung largo. Kasi kung ile-let go, hindi nila ibaban yung largo, for sure iti-take ng Mouse yan. Kung first pick sila, hindi nila ibaban yung largo surely. And mas trip ko na tong Chen compared sa largo ni Queskem. So Timberban lang kasi si Japoy noong nakaraan pinipick niya yan, I think versus Team Liquid. Yun yung game na nag-team versus din siya doon. Tapos versus sa Dragonite din yun, sulit na sulit as Bristleback. So kailangan talaga tanggalin ng Mouse. Hero na lang naman ni Kuya Japo ito. Ang hirap lang sa part nila kasi may dalawang break na dito eh. May Primal Beast ka na, tapos may Hoodwink ka pa. So then Bristleback and DK. So nasa magandang situation tayo dito sa game number 1. Drop wise for OG. Kailangan na lang natin ng medyo pandiinan. Sila kasi nagban ng Ember and also Void Spirit, which is yung mga vessel carrier natin na very effective din Spirit Brothers sa mid lane. Pero may iba yata silang pinaplano dito. Baka si Japoy pa kasi maglaro ng Primal. Si Nico maganda yung nilalaro niya dyan once may Blink Dagger na. So ang palaisipan na lang dito for Mouse is ano yung magiging role ng Dragonite. If si Jimmy ba yung ahawak or si simplihan lang nila kay mid 1. So syempre as usual yung Viper ban kailangan yan. Hindi na makapag-Viper dito si Japoy. And yung recent tournament natin, nung parang, ilan ba, yung sure tayo sa top 4 ata nun. I mean, nasa top 4 na tayo, na-break natin yung curse. Yan yung pinaglalaro din ni Japoy nung nakaraan eh. Hindi naman siguro sila maglalaro ng Templar mid, for sure. Templar na to ni Natsumi. Game Mars para sustain, yeah. Medyo agree ako dun sa Mars mid ni Japoy, no? Pwedeng lumabas din yan kung sakali. And si Kuya Force napaglaro na isang beses no Largo, also Batrider. And puros panalo din yun, no? Tagi-isa. Kap, ang dami umawi sa partner mo sa movie. Yan yun na si Ate Ann natin dyan. Naano din si Ate Ann, na-trigger si Ate Ann, ginawa siyang example eh. So Stormban and then mapag-adjust naman dito yung OGF. Anong plano nilang gameplay? Tiny! Yung pipiliin agad dito ng Mouse, wala nang paligoy-ligoy. So bali Jimmy nga ang maglalaro dito ng Dragonite as carry and then Tiny lang sila. Pwede ka na yata sa Slaughter lang if you're OG rito para andun na yung andyan eh. Corrosive Base, palambot, as Ken Lane against Tiny. 'Di ba? Tapos Desolator ka dito na Templar Assassin, potential Solar Crest pa for Chen later on. Pakilabas si Boris para alam ko siya. Si Boris nasa kabila muna siya guys. Kasi nagbangga yung schedule. Dito dapat si Boris. Tapos ang kasama ni Sir Sean mamaya is si Sir Mike. No, namiss ko din mag-solo. Balato niya na to. Doon na muna siya. Tapos balik siya dito sa game number 2. Pero ang hirap eh. Like pag nanalo yung OG ngayon. Tapos biglang may Boris mamaya. Yari na naman si Rappi. Ay, ban ba yung Slardar? Saan banda? Okay, ban pala. Sa may gitna dito, no? So, Japoy. Pwede ka na yata sa NP dito? One time lang, Japoy. Request lang. Queen of Pain, sisimplihan lang. So, nandun yung Burst. Tapos, solid rotation hero din. Fast-paced approach. Early Roshan kayo with the access because of Templar. Tapos, yung activity ng support
Remember, kapag si Scam naglalaro dito ng Chen, napakayaman yan. So, no bias guys. Dropwise, ano talaga, ang ganda ng lineup dito ng OG. Pero kailangan nila to syempre i-execute, no? Cop ni Japoy. Yung sisimplihan lang din nila dito, hindi na nila haharutin pa. Ayun na lang din na halos yung option. Maganda sana if hindi nila like tinanggal yung mga Spirit Brothers. Pero ayaw nila pahawak din kay sa mouse Ganda sana like kahit makuha ming Ember, yung mga vessel, sulit na. Pero pwede naman mag-vessel, di ba? Yung Queen of Pain. So let's see. Ano ang tamis natin dito? OG mo na, boss? Pero syempre, pag-isipan nyo maigi, di ba? Hindi ganun kaganda yung nilalaro ng OG recently. So baka yun yung pwedeng ma-exploit ng mouse. Pero same as mouse, ganun din naman. Hindi rin ganun kaganda yung nilalaro nila. So much lang. So feeling ko, nasa atin lang yung advantage dito. We have Chen ni Kuya Scam. So tiwala ka na dyan. Templar pa ni Natsumi na always tong binaba ng mga teams na nakakalaban nila, hindi pinapahawak ng Templar. So nagkaroon ng opportunity dito yung OG na makuha yung Templar Assassin. And by the way guys, join our Telegram group chat. Scan nyo na yung ating QR code. Syempre, pagsapit ng playoffs, alam nyo na yan, yung mga tamis. And yung mga prediction lords natin, pwedeng iwasan at sundan nandyan sa ating channel, no? So, upgrade your tech. Get the newest iPhone, basta gadget, everyday gadget, guys. Sa mga mag-a-upgrade dyan. Sa naghahanap ng iba, di ba? Solo ka ngayon, si Rapi nasa kabila, guys. And doon na muna siya. Ayaw nyo ba? O papuntahin na natin dito. Pwede na akong solo dito. Tapos si Kuya Sean, solo sa game 3 siguro doon. Or panalangin nyo na maaga din matapos. Kasi sa stream B, guys, third series pa lang doon Ito last series na kasi. So nagbangga. Gawa ng mga na-game 3. Puro doon naman sa stream B yung mga na-game 3. No? Okay na si Rapi muna siguro sa sa I think naglalaro doon is Team Liquid P-Vision. Nanaling Team Liquid. 50 plus minutes pa yun. So gusto ko man nangyari sa buhay ni Rapi. And magandang gabi sa lahat. Mayang gabi. Time check. It's 12:36 and it's lights out. OG versus Mouse. Laglaga na mga kaibigan. Nauna na yung Nemesis. Huwag sanang sumunod at hawakan ang mga ticket para sa side ng OG. Mainit-init na bakbakan to. So Japoy will play Queen of Pain. Kuya Scam. Para sa kanyang Chen. Matic si Teams. Solid. Dahil ang dami niyang mabibreak dito. Hoodwink yung lalaroin niya. Kuya Nico, Kuya Force sa kanyang Primal Beast. Tapos syempre, para kay Natsumi, yung Templar Assassin. Shoot na shoot. Tapos muna tayo ng Monty. Kayo ba, ano bang take ninyo sa series natin? Support sana sa OG, kaso yun long. Ba't naman ako nadamay dyan? Si Jules kanina tapos na nag-cash siya nung second series din natin. Pagtas ni Rapi sa kabila, pauwi na siguro. Hindi, kailangan niya dito. Sumama, no? Simulan na natin yung bakbakan. 4 players is waiting dito sa may high ground natin. Magkakasama din halos yung mouse. And then the late smoke coming from OG. Hanap sila dito ng potential na mapa-first blood kung sakali. Everman, Tims, and Scam together with Nico. Sa kabilang route sila, nag-drawing na dito yung Dilaw, which is Nico. Iikutan nila. Smoke din naman yung mouse. Na-break na for Kuya Japoy, so well-known na yung position niya. Standard lang silang dalawa ni Mid-1. And Crystallis might go down here. Kung gagandahan ni Kuya Nix yung ikot, yeah. Pero ramdam ni Crystallis ang panganib. Tignan natin kung ma-anticipate ng iba niyang kasama. Kasi mag-isa lang to, guys. Kaso paakyat ng high ground, may ispatan agad ni Crystallis. He knows the trick. Kailangan lang mag-apos dito ni Tims. So kailangan siyang tulungan. Papunta na rin naman si Kuya Japoy. And here comes the body block para sa controlled unit and big brain play. Crystallis using his Dragon Tail para iwasan yung first blood sana doon. So nice try. Good attempt naman yon for OG. So balik tayo sa mga respective lane ng mga kalahok. No? Titipi lang naman dito ulit yung Chen for Natsumi. And ang kagandahan sa Chen dito ni Kuya Scam, guys, kahit hindi niya iwan si Natsumi, yung control unit niya pwede mag-stack lang, tapos tawag-tawagin niya anytime na kailangan. So, in terms of pressure, I feel like for Jakiro, kailangan niyang ayusin yung distansya niya dito. Kasi papaldo naman sila dyan sa Magic Stick dahil Bristleback yung katapat nila. This is not your ordinary position 3 na initiator, pero may tiny ka naman na Blink Dagger and also
DK na pwedeng bumili din on later on. So yung matchup nila dito ng Japoy, mid 1. Yung ating masisilahin sa gitna. So si Boom naman feeling ko, paperman lang din naman ni Kuya Natsumi to. Doon yung konting pressure syempre. Thankfully yung refraction dito yung magiging sandalan ni Kuya Natsumi, no? Ano yung condition ng OG? Mayaman si Kuya Skem, boss. And maganda yung maging rotation niya din later on. Tapos maganda yung mga neutrals na matake niya. Kasi very effective si Kuya Skem pagdating sa gambit. Tapos pagka dull moments lang, pabor sa kanila, lakas mag-farm ng Templar, lakas mag-farm ng Chen. Kailangan lang nila at least kahit very standard lang yung laning pace natin. Ox na tayo dyan for OG, no? Yan naman si Jimmy. Minsan nagana si Jimmy ngayon eh. Recently, nahihirapan sila makuha yung Groove Mouse. Sana magising na ulit yung OG, syempre, diba? Pagdating sa advantage, solid. Mid 1 dito. Syempre, yung 3 grab niya. Doon medyo nilulugiin dito yung Queen of Pain. 3 denies at the moment. Biglayin mamaya ni Kuya Tim's to, like 4 minutes. Water rune, pwede na. Speaking of water rune, lumabas na, and damage nga. Yun yung hindi pwedeng mangyari dito, out of position siya. Thankfully, mabubuhay. Ano naman siyang salt to consume, so naipagpalitan lang ng mukha ng a little bit. Pero Crystallis, he is very low, he needs to be careful. Pwede siyang i-pressure dito ni Tims. So magugulo pa yung paglasit niya dito kung sakali. Pero at the moment kasi si Kuya Nico wala rito eh. Mukhang nakapag-pull din kasi dito si Tims. So paparmin lang ni Kuya Nico sa may gilid ng konti. So medyo mababalance yung creep equilibrium dun sa taas. Ito talaga interesting for Yamich. Kanina pa siya binubuli ng control unit ni Kuya Skem. Sa kanya lang talaga pinapapunta. Buti na dadrag nila yung creep wave. Yun naman yung maganda dun. For Natsumi naman, syempre yung refraction niya dito, no? Liquefier, yung pagtanggal. Go and spray. Finally, masya-shutdown nila. May chance. Yung spray, available na ba? Madi-deny. Control lang ng creeps, then deny for Natsumi. Maganda, yung lane ni Natsumi dito, no? Di naman din pressured si Boom. Sa kanya, angat at angat din naman yung creep wave kahit anong mangyari. So, pretty chill lang at the moment yung game natin. Ano? Walang masyadong girian. Level 4 or 5, I guess. Potential kill natin, if ever, sa map. Si Japoy naman dito, there's the Avalanche. Talagang, so kay Japoy muna yung parang tiis ganda dito, alay muna. And speaking of kill potential, there's the trample play para kay Kuya Nico. Di niya nga lang masusulit and they will turn things around. Teams pa dito yung delikado in the end. Pero maaabot pa siya ni Crystallis. There's the Fire Breath. Pero may consumable naman si Tims. Thankfully, he managed to run away. Muntik sila dun, ha? And I feel like kailangan yata umuwi ni Kuya Japoy dito. Wala siya makukuha ang water rune. Yung Chen, tinake na din eh. Tims, I should take the bounty rune. Speaking of Skem, kitang-kita kasi siya dito because of the observer wards. Pero wala namang kill potential si Yamich. Pwede pa nga si Yamich yung mamatay dito kung sakali. Pag na-pressure siya nung control unit, kaso lang, kailangan siya ma-body block muna. Secure na muna yung bounty rune. There's the ice path. Downstream naman to. Is he gonna die? I feel like kaya siyang i-take down ni Yamich and that's first blood. Yamich and the Mouse. Ang mga one, syempre, that first blood. Sa atin yan, syempre. Guys, message lang kayo sa ating Kuya Nick's page for Tamisan. Sulit na sulit, no? For inquiries, just message Kuya Nick's page for more information. Ayan. So, solid yon because of that observer wards. Nabigyan ng punishment si Kuya Skem. Ayaw mo rin dito na magagawa ni Kuya Skem yung shits niya. If you're Mouse, kailangan medyo matrabaho for Skem yung game niya dito, no? So, kung may mga ganong klaseng potential kilalo na solo, gagrab mo na yung opportunity na yun. So, chill lang naman with 1-0 scoreline tayo for Mouse. Yung lane naman ni Kuya Nico, Ox lang naman siya dito, no? Versus Bristleback. Parehas lang naman sila nagpa-farm. Lamang lang siya ng a little bit. Ang hirap kasi punish ng DK, makunat eh. Tapos ang kasama pa dito, Warlock. Alam mo yun, with the Dragon's Blood and yung heal. Sobrang OP. Hindi mo siya mapipressure. Bossy, pwede ba si direct kasama mo? Si Jo Marie. Naglalaro si Nisha pa hard. Si Jo Marie.
Bibasic lang naman natin to, no? Mamaya, game 2, baka may chance. Pag nag 2-0 yung Liquid doon, dito na si Rap. So for Natsumi, I don't know if he's gonna go for Dragon Lance early or Desolator. I feel like yung Deso sobrang sulit. Lalo na kung maging active dito yung mouse. Like, para pag early Deso kasi pwedeng malamanan eh. And ito na yung rotation. First power run natin, mid one in trouble. But look at that, toss play, ice path. Combination dito for Yamish. They will turn things around. Teams yung mabibigyan this time. Skem susulpo, trying to punish mid one. But then again, the heal given by Celery will keep him surviving dito mid one. Keeping him alive. So, sorry miss doon. Sayang, kinulang tayo ng konting damage para sa side ng OG, no? If somehow available yung Sonic Wave eh. Pero parang kaka-level 6 lang ba that time? Or hindi lang talaga binigay dito ni Kuya Joppa yung Sonic Wave since sobrang low niya din. So, magandang start at least for Mouse at the moment. Supports pa lang naman yung namamatay sa side ng OG. And ganda naman nung rotation doon. Sadyang ang bilis lang din ng reaction ng Mouse, no? Kumbaga, tatlo pala kayo dyan, pwede naman namin tatluhin din eh. So medyo mabibisi nga lang yung mga core heroes natin because of yung activity ng supports, no? Shrine of Wisdom, secured. Wala namang contest para sa magkabilang panig. Mayaman, si Kuya Monatsumi versus DK, lamang pa siya ng 400. So, okay ka pa rito. Si Kuya Japoy lang talaga yung medyo nag-struggle, no? Kasi owning talaga dyan yung time. Remember, last pick yan na Queen of Pain. So, hindi naman sila parang, alam mo yun, din sa matchup. Strip lang nila tong Queen of Pain ni Japoy. Kasi, pag Queen of Pain ka, Blade Mail, tapos blink in yung play mo most of the time. Thankfully, may Chen ka. So, yun yung concept. May Hand of God. So, mapipressure nga lang yung tier 1 tower. A decent amount ng damage yung nagagawa na at the moment ng Mouse. So, kailangan yata nila magpadala dito ng help. Rotating naman na yung Chen and Hoodwink to prevent this push. Pero 8 minutes, power rune natin is gonna take it. There's the ice path. That's gonna be an illusion rune. Hindi na rin nag-blink si Japoy since half HP siya. Medyo risky. Wala rin laman yung bote niya. It doesn't have boots. Free repair lang yung meron siya dito. So, hindi naman ganun ka-worth it yung power rune unless regeneration yun, ano? So, masusulit pa nila with the illusion rune para i-pressure nga itong tower. Dito pa si Chen. So, Glyph will be used. Halos mababasag na yung tower. Pwede na to pang map opener. Available naman yung Sonic Wave. So, pag may na-auto position like itong Warlock, no? Thankfully, hindi pa Golem available. Parang pinaka-the best na magagawa ng OG is to deny this tower. Here comes the play. Bushwhack, pero easily cut yung puno doon, ano? Blink it, Sonic Wave. There he goes, mga kaibigan. They managed to shut down mid one. May bonus pang Celery, Nico. Biglang pumulusok dito, OG. Sulit na sulit yung ultimate. And then deadlock tayo sa 2. And hindi pa na-push yung tower. And mukhang dinideny naman na nila to. OG reset na. For Queen of Pain, pwede siyang umuwi to replenish his bottle. All goods na performance. Kala ng Mouse, ibibigay lang ng OG easily. Parang kampante kasi sila dito since Japoy, hindi ganun kaganda pa yung item niya at the moment. So, sorry miss yun para dito kay Lament 1. Ganda pa naman sana, Bushwhack. Like, baaga nila mapapatay doon kung sakali yung Warlock. Pero ang bilis ng reaction. To cut the tree. Regenda pa rin naman yun sa solid 3-man Sonic Wave pa nga yun for Japoy. Kagandahan dito, free farm si Natsumi naman, ano. Medyo nakaka-catch up na ng konti yung DK sa kanya since naiiwan-iwan siya dahil naparotate na rin yung Primal Beast. Pero nonetheless, okay lang naman. So mag-start na si Teams na mag-stack. Pabor to mamaya for Desolator, Templar, Assassin later on. No? Pero di pa nakikita yung first item ni Natsumi. Pero speaking of item, sa kabila naman yung carry Madness na. So, Madness Armlet lang naman tong si Jimmy, tapos potential BKB or kung trip niya mag-Blink Dagger, why not? So, since meron nang ang Golem, another Glyph, magagamit dito ng OG. Yung push lang ng Mouse, no, medyo nabibitin-bitin dito. Hindi talaga, no easy basket ng ginagawa ng OG, talagang dinedefend nila. Mukhang magkakaroon tayo ng a little bit commotion dito sa may bottom lane. Kailangan nilang ma-takedown muna tong Golem. Meanwhile, Kuya Nico,
Nandun yung pulverize. Problem is, pre-shot na yung DK sa kanya. So, nice play yun coming from DK and also rotation by Tiny. Super nat-nat. Tinignan niya pang gusto i-take down tong golem. Hindi niya mapatay-patay. Kinukulit din kasi siya ni Boom. So, Deso nga, yung first item niya dito, no? Sulit na to. Lalo na pagka nagkaroon kayo ng magandang pick-off mamaya. With Chen pa, na mayroong armies, pwede nyo ma-access agad easily yung Roshan. So, medyo nagpapantay naman na yung Tiny and Queen of Pain. So, it's a matter of time kung magkaroon na ng Blink Dagger yung Tiny, dun magkaroon ng move ulit yung Mouse. Maybe play around ulit dito sa may bottom lane para matapos na nila yung trabaho, mapush na nila. Papakooldown na lang naman na ulit yung Warlock eh. Speaking of Tiny, no, nabili niya pero hindi pa yata nag-deliver ng Warrior. Delikadong initiatives. Here comes the onslaught. And then Blink in for Japoy. Mid one in trouble. There's the Sonic Wave. Is enough to shut him down with the Blood Grenade plus the right clicks. There's the heal come from Celery. Keeping him alive again. But here comes the Pulverize. As much as possible, gusto mo sana sa second hero yun for Nico. Pero as long as na hindi na mabuhay yung target, gagawin mo na yung dapat gawin. Ano? So nabigyan ulit si mid one. That's a mid play again for Mouse. And once again, makakapag-hold yung OG. Depensa lang. Hindi pa kasi inantay yung dagger eh. I think dagger naman na yung Tiny sa moment na yon. Hindi lang hinawakan agad. Natsumi, 400 gold away na lang. Desolator na. And kaya, casual lang for Japoy. So, masabi natin na medyo chill lang muna at the moment yung OG. Medyo react accordingly yung ginagawa nila. Wala pa silang aggressive tactic, no? Pagdating kay Nico, ro-rotate siya. Counterplay. Si Quescam naman always ready. Meron na siyang hand of God naman na dito. No? So kung may papapasama cross the map sa kanyang mga teammates, all goods lang. So first stack Nico yung mag-titake niyan. Kailangan niya pang lumipat sa kabila sa small camp na neutral para mabili yung Blink Dagger na potential smoke. Tapos sakto level 7 din. Nakapag-take din ng pera dito si Tems habang libre yung lane. So DK Armlet, one component away na lang naman na for DK. So once makakuha yung dagger, pwede ka na. Uwi muna yata si Kuya Nico para mapag-regenerate ng properly. No? So, dagger completed for him. Uwi nga lang siya sa base since maga siya dito. With his space boots, mabilis lang naman yan. Kasakto Deso na. So, magandang timing. Sakto yung oras for OG para gumawa ng move. Kaya lang, Boom, delikado here. Remember, Pulverize is available. Magandang onslaught lang kung sakali. Are gonna go for it? Yes, of course. There's the Blink reveal. Meld right click. Desolator. Here comes the Golem drop. What a counter, but there's the Hand of God. The problema lang na ice pat and there's the toss. Ganda pa. Natsumi dito ma-isolate. Because of that toss play, ready pala dun yung Mouse. They have numbers dito sa bottom lane. That's 2 for heroes. Mabibigyan ng solid punishment dito ng Mouse and kakibat nun, makakapag-push pa sila, mako-convert pa nila into an objective. They came prepared, Mouse. Remember, that's a Blink Dagger reveal. Pero kasi yung target case, Bristleback, as much as possible, you need teams for the break mechanics, no? Kailangan mabibreak mo kasi dito yung Bristleback. Pag wala yun, ang hirap. Sobrang Junatski. Kahit na gano'n, ano, less than 1k, mayaman pa rin naman yung side ng OG dito kahit papano. Wala pang big lead na nangyayari at the moment. So, kaya completed for Japoy. Sonic Wave is available. So, sayang, no? For Natsumi sana, Deso stuck na din yun. If no pull off lang nila yung quick kill. Kaso very scary to sa Crystallis. Hindi pa yan gumagalaw, payapa siya, pero dito medyo nasobrahan yata sa Asim. This time around with Kuya Tems, basta kasama lang talaga yung Hoodwink, guys. Punishable yung Bristleback na yan. Medyo maasim si Boom sa part na yun. Napush na nila, hindi pa siya nag-settle lang muna sa triangle nila or dun sa hard right para mag-farm. Nag-overextend. Ay, shoutout sa dyan, boss. A-Ron. A-Ron. Chill na chill lang. So, rekta Aghanim si Kuya Japoy. Hindi muna siya magkakaya Sanch dito. No? He wants that Aghanims. And as usual, mayaman si Kuya Skem dito. Pero surprisingly, nakakasabay yung Jakiro. Look at him. Ang yaman niya dito. Remember, this is post for Jakiro. So, Tiny, finally nagkaroon na ng Blink Dagger, Japoy.
So yata nila dito yung Queen of Pain. Pero vision game guys. They have the advantage OG. Meron silang observer doon. And sakto din nighttime. Pwede i-consider ng OG yung Roshan once makuha sila ng pick-off. And speaking, na-anticipate agad ni Met1. Thankfully, he has a Heastron. And that avalanche, pulverize na sana yon. Patalo na rito si Kuya Nico. Sayang, bilis ng kamay ng reflexes ni Med1 sa part na yun. Pambihira. Toda sana guys. Could be na Roshan sa Alec na ma-shutdown nila yung Tiny. Swerte pa si Med1, may Heastron eh. So for teams, chill lang naman. Take lang ulit ng stack pero this time mouse yung magnanakaw. So yung naipon dito ni Kuya Tims, wala. Naluluha-luha na lang si Kuya Tims yung inipon niyang Ancient Crypts dito na para dapat siguro kay Kuya Nico. Pinarm lang din and mahahanap nga lang si Kuya Skem. There's the counter bushwhack play. Nice play by Tims. So dagger for both carries up na din, no? Sinong dagger ang makakasulit? For me, doon ako sa Templar kasi may kakibat na Deso stack yun. So, depende na lang dito. Agresibo na rin kasi yung mouse eh. Kumbaga, paunahan kasi sila dito, guys. Kung mauuna si Nico, then, ako, Roshan. Ang layo ni Kuya Nix. At saka Templar na nagpa-farm. So, mukhang bigay. Aware naman sila na nangyayari to. So, mapupunta sa mouse pa nga yung first Aegis. Macrofire, tatangkihin lang ng Bristleback. Dragon Form is used. Gusto niya si Kuya Tims. Look at Team Crystallis utilizing that observer wards dito sa cleft. Doon sana yung potential shutdown pero di naman na magre-react OG. So Aegis, mukhang Bristleback pa yung hahawak ha. And syempre, yung Roshan kill natin is presented by Everyday Gadget. For your next upgrade, go Everyday Gadget. Message us. Page ng Everyday Gadget guys. So medyo crucial yung game natin. Slow tempo 18 minutes na, total of 9 kills pa lang tayo. So every 2 minutes, dun pa lang may kill na nagaganap. Kalahati na kill per minute ang nagaganap, no? At least yung Templar kanina nung na-shutdown si Boom na nag-overextend, nakakuha siya ng Deso stack pero kailangan makaramdam ni Natsumi and there's the blink out. Di naman siya abutan siguro. Maybe Yamit chip ma-hit niya yung Ice Path. And here comes the Dragon Tail. Hoping siya dito mag-TP out. Bad bits yun for Kuya Natsumi. Take one for the team. Hoping pa siya dito mapag-dish na lang ng damage. Pero overall, masya-shutdown siya. And that's gonna be Crystallis. So nasagot na kung kaninong Blink Dagger ang masusulit. Dragonite, no? Hindi niya naramdaman yung panganib. Although nakapag-blink out siya. Kaso ganun din yung mouse. Meron silang mga blinks. Radiant's middle tower is under attack. So masusulit tong Aegis. Si Boom pwede siyang tumapang kasi dito. Kahit isolo push niya to, kaya niyang gawin with Aegis. And pagdating sa kanyang itemization guys tingnan mo naman, low to score. Yung first build niya para dun sa Pulverize. Sabay pa halos yung mapupush. Dito na pwedeng pumaspace yung mouse. Medyo naging passive Koti din kasi yung OG Parang yun nga, more on counter punch lang sila dito all throughout ng game. Pero makakakita tayo ng depensa, hindi nila hayaan mag-push. Problema lang, wala kasi yung Aegis kay Jimmy, pero kaya ba nilang i-shut down? Here comes a Sonic Wave, kaya naman. Late na rin yung Ice Path darating. That's gonna be Celery and Crystallis. Wala nga lang pag-cancel Japoy at the moment. Wala siyang Yule Scepter, pero okay ka na doon. Na-defend mo yung tier 2 tower, nakapag-take ka ng 2 heroes, and because of the decision making na mouse, wag ibigay kay feeling ko okay ka na dapat. Ba't kasi hindi kay DK yung Aegis, no? Yung Bristleback i-ignore lang naman Tsaka kahit anong mangyari, mabibreak yan ng Hoodwink. Same as Dragonite, no? Pag nasumpit from kalumpit yan. Pero dun yata medyo kinagat sila. Pero speaking of makakagat, makapag-blink out ba? Mukha no chance. Even with the hand of God given by Chen. So, yung Tormentor, mukhang makukuha naman nila dito. Waiting na lang sila Tsumi for this melt right click. Sa inyo Aegis, aming Tormentor. And si Kuya Tims ang makakuha ng shard. Sayang lang natin si Japoy, no? So, medyo late trade. Kapalit ng 2 players kanina sa bottom lane. Pwede lang. Si Boris guys, baka sa game 2 na. Ano bang kalagayan sa Liquid P-Vision? Pag nag-game 3 dun, pwede naman natin palipatin na si Japoy. Tas si Kuya siya naman solo kas mamaya sa game 3. Radiant are scanning.
Radiant's Doon top kasi tower ano pa lang is eh. under attack. Kaka-start pa lang eh. Sa stream din natin. So kahit paano 2K advantage naman for side of OG. Nico, wala siyang idea nandito sa mid 1 ha. Kay Envy ata dun yung Tiny, pero Japo is waiting. Pa-expert na rin yung observer words niya dito sa gilid, so he needs to be careful. Wala nagsho-show din sa mapa for mouse. Pero alam ng OG kung saan magpe-play around ha. Alam nilang agresibo yung mouse. Doon sila ngayon, kontrolado nila yung triangle area ng mouse and I like it. Tapos Templar Assassin nagtitake ng resources ngayon ano. Tapos habang nangyayari yun, pinapapush ng QSChem yung kanyang mga controlled units dito. Although naubos because of mid 1, but look at the damage. Tingnan nyo naman yung na-dealt niyang damage dito sa tier 2. Pwede ka na. So even game lang talaga tayo muna. Wala pang big team fight na nagaganap. Pa-expiring ages and 40 seconds. So hindi ka na matatakot dito if you're OG. May Dragon Lance na din yung Templar Assassin. Kulang niya na lang is BKB. Para wala na masyadong shenanigans sa Tiny and the Jakiro dito. No? Dragon Tail as well. Kung mag-golem na lang yung tatago sa'yo. So interesting yung laban natin. Very close fight lang tayo. Chen meron na siyang Hand of God. His next item is 4 staff I think. Pwede na silang gumaw. Guys, expiring ages. May BKB na. Ito lang inaantay nila for Kuya Nico nang sa ganun hindi na ma-anticipate. Ano yun yung mga ice pat eh. Yun yung stopper pamigil eh. Pero mauunang gumawa ng move yung mouse. Wala naman siyang mahahanap dito. Yamich mid 1. Tapos na rin naman na matake yung mga Shrine of Wisdom. So, avoid lang. Dragon Lance upgrade for Natsumi. Yung Dragon Lance. And halos mababasag na rin to kanina pa. Pinapapush, no? Yung mga controlled unit. Talaga napapareact ni Kuya Skem. At least 1 to 2 heroes dito sa may bottom lane. Pero dinedepend pa din naman ng mouse. So, Ags na din. Sakto. Meron ni Queen of Pain. Pero BKB na si Jimmy. Ito yung need niya. Kanina, nung nagpo-push siya, wala siyang ages. Di siya nakapag-react dahil wala siyang blocking bar. Pero here comes the initiation. Hindi nga lang connect yun. Pero pasok na pasok for the Dragon Knight. He wants them. There's the Hand of God. Matatagalan na dun yung Lotus Orb. But can they fight though? Nasa may high ground advantage dito yung mouse. Sumpit from kalumpit. Walang mamamatay pero very costly yun. Yung mga nagamit na spells para sa both teams natin. Nonetheless, wala naman tataob, no? Para sa dalawa, magkabilang panig. Nagkasukatan lang. So, abangan ulit to for sure sa magiging next Roshan natin. So, since nagamit yung Pulverize, Sumpit, and Sonic Wave, gusto i-caught off guard dito ng OG. Ito yung mga surprise play na pwede nilang gawin. Nandun yung Bushwhack, Tiny is in trouble, Yamich is very low, Jakiro is gonna go down. May ipit nga lang si Natsumi, there's the toss play, they need to help it. May 4 staff, thankfully, buhay, and there's a Pulverize, saktong cooldown na for Nico. Boom yung magiging target. There's the Bushwhack catching the Warlock, and then the Blink impulsive play come from Natsumi. He managed to take down 2 and a potential 3. There's the Sumpit, kanino mapupunta? Triple kill for Nat. That first staff play mga kaibigan, set them apart. That's 4 heroes in total. Para sa side ng OG, men, kaninong 4 stop yun? Kanya na ata yun, ano? Kasi kay Skim hindi pa ata buo eh. So I think 4 stop mismo ni Natsumi yun. Different story yun if na-shutdown si Natsumi. Remember, ipit na siya doon sa low ground with Tiny and Bristleback. Thankfully, nakapag 4 stop siya sa high ground. And remember, Tiny and Bristleback is melee hero. So hindi nila maaabot si Natsumi doon sa sa high ground. And then nag-reset lang siya. Antay ng refraction, blink in, look at this. Check this out guys, Poet Rain motion dito. Tapos buenas ka pa dahil nag-cooldown yung Pulverize ni Nico. Ganda nung ice pat yun. Tingnan mo yung pwesto ni Natsumi guys. Patay na siya dyan, toss, right clicks. But the 4 step, kanya, sa pike niya na kumpleto na Tapos yung Pulverize dito para hindi na makasunod si Boom. Tapos tingnan nyo yung blink in sa Bushwhack. Bang! Pasok na pasok. Champion galawan from OG dito. So, mabibigyan nila yung tier 1 tower. Pero, teka lang, hindi pwedeng nasusobrahan sa puri si Natsumi. Magiging Pinoy. Tatak Pinoy lang ba yung Natsumi? Alangan naman walang ganyan, di ba? Hindi pwedeng wala yan sa recipe. Tatak Pinoy. Kay Teams tapos hindi, nakita ko na yung replay sa kanya, sa pike niya. Cooldown nung nandun
Radiant's So, kaya Sanj completed for Kuya Japoy. Yun lang yung kailangan natin iwasan eh. Nanalo na tayo ng team fight. Top network na dun si Natsumi. Biglang sumolo lang. Tingnan mo yung magiging pressure ngayon. Bottom lane, pwede sila makapag-dash ng damage sa tier 3 tower. Ayun sulit yan, Dragon Form. Oy, pag-ibig. So, kailangan gamitin yung glyph agad. 1/4 yun nabawas to. Radiant's bottom tower Yun yung kailangan natin maiwasan, no? Na lumalamang na tayo, biglang out of nowhere. Mamamatayan tayo dito ng crucial hero. And ayaw mo si kay Natnat pa mismo manggaling yung kill, no? Pero guys eto na si Kuya Skem. Mayaman na siya sa Tiny. So medyo rough game to for mid 1. Ang mangyayari na kasi sa Tiny gameplay dito guys, very suicidal na eh. Kung hindi mo magagawa yung Blink Dagger toss play sa teammate or toss avalanche, so ano ka na dyan? Suicide bomber ka na dyan. Isa't isa na yan, parang palit bote na kayo dyan. 5-man smoke tayo OG. BKBs are available, ultis are available. Roshan is available. Yun yung pag-aagawan ng magkabilang panig. Nighttime tayo, so left side, the calm before the storm. Fasten your seatbelt, na-break agad yung smoke. Here comes the initiation, but immediate pop ng BKB, pulverize. But there's the counter, ganda ng golem drop out of the Mistims. May heal up dito ng Chen, and now pumapalag naman si Jimmy with his BKB with the Lotus Orb. Reset na, 5 committed for this Hoodwink. Di pa niya nagamit yung kanyang sumpit from kalumpit. May iwan nga lang si Kuya Skem. I don't know kung paano i-anticipate ng OG to. What an avalanche play gun from mid 1 and both of them are low. Chapoy, he can't afford to die. He's gonna go down. Ginusto ng OG to. Mabibigyan tayo ng 3 manlalaro doon. Nag-buyback lang. And Aegis, mukhang mapapasa kamay na naman ng mouse. Bumitaw na naman tayo sa lubid guys. Kanilang smoke yun. Kaso naunahan tayo. So, with the Roche banner na to, pangalawang Aegis natin, 27 minutes. Na-counter agad tayo. Mas mabilis nakapag-react kasi yung mouse eh. From here, ayun nauna na agad. Yes, nakapag-BKB sa Avalanche doon si Kuya Nico. Pero, nung pag-jump in, naubos na nila yung heal para isalba si Kuya Teams. That's why. So, sa part na to, wala na silang pang-sustain. Yung Hand of God, nagamit for Hoodwink eh. Dito sana. And yung look at that ice path and avalanche play again. Locking the 2 heroes. Radiant's top tower has fallen. So balik ulit yung momentum. Nag-shift ulit. Gusto ng OG talaga yung medyo nasa tayo. Receiving end, no? Tayo yung nasa receiving end. Lamog na tayo guys. Napita si Natnat sa baba. Tapos sa teamfight naman na yun, props sa mouse, no? Mas na-navigate nila na maayos yung teamfight na yun. Pero again wala kay Jimmy yung Aegis. Talagang gusto nila na Bristleback yung humawak dito. Boom. Is under attack. Second time in a row na to. Looks like this is gonna be a solid punishment. After winning the team fight, they might secure at least 1 lane set of traps. Ganun na nga. It is what it is mga kaibigan. Mabilis lang to and no way to defend this. Natsumi farming sa kabilang Ibayo. Ang malungkot dito kasi pwede mag-segue guys eh. Radiant's top tower has fallen. Oh no. Dalawang lanes. They need to do something. Ignore boom. They need to punish Crystallis. Ito naman na yung OG. Iikot Tems. Dropping that observer sentry sa may gilid. Bushwhack. Nagparamdam na ng present Tems. Remember, nag-buyback siya kanina. There's the pulverize. Shotting down the Warlock. And then trample play. Kaso free shot dito mga kaibigan. Dragonite. Ganda naman yung sustain. And there's the Sonic Wave. Remember, wala sa kanya yung Aegis. Pinipilit kasi nila dito kay Boom na pwede na nga mabigyan. There's the Bushwhack. And here comes OG. Nabasagan man sila dito pero hindi sila papayag na ganito na lang matatapos yung laban. Second time for Bristleback. No chance. Wala na siyang health dito mga kaibigan. Ang ganda nung ginawa ni Kuya Nico na shutdown dun sa Warlock agad. And then ignoring the Bristleback, shutting down the Dragonite, and then 2 times in a row papatayin yung Bristleback. A price to pay for a salvation dito para kay Japoy. Pero overall, ganda naman ang naging depensa doon. Pero if you look at the bigger picture, the damage has been done guys. Butas yung middle lane, butas na butas yung top. I think may isa pang natirang barracks sa mid if I'm not mistaken. Pero mas okay na yun kaysa tayo pa yung nabigyan. No? Talagang pilay lang tayo ng konti. Pantay sa scoreline pero butas yung base natin.
Dapat yata kay Jimmy talaga yung Aegis no? Hindi ko sure Second Aegis na yun, wala silang tiwa. Sa bagay, siguro yung logic is, kung mamamatay naman sa first life, wala ng Dragon Form sa second. No? So, kailangan ng usahin ni Jimmy doon. Talagang tinodo nila. Even yung Sonic Wave, talong sa ludo ng DK Paano namatay si Japoy? Napatay siya ng Bristleback Sa Blade Mail kaya? Wala naman to Blade Mail Ayun Binabody block ni Japoy. Pwede ka na mag-out dyan, Poy. Ayun! Pumutok ng pumutok yung spray. Pero okay lang, okay. Atin naman ulit yung Tormentor, no? Lumapit pa, pwede siya mag-out din Nag-proc na nag-proc. Over 37, ipasok niya na. Mukhang pasok naman, bossing, no? Partida, guys, yung mouse, sa ginawa nilang push kanina, hindi pa nila ginamit dun yung banner. So, pwede pa nila ulit yan na masulit sa bottom lane. Radiant are scanning. Si Teams din, muntik. Si Teams kasi nakalayo naman. Yun naman yung dun. Na-anticipate agad ni Teams. Talisikan yung mga tinik sa likod ng Bristleback. Salon-salon ni Japo Next item niya is Shiva's Guard. So, hold the line lang, guys. Siyempre, Flowers and Friendship, OG na yan. Alam mo namang hindi lugi sa mga panalo nila. Radiant are scanning. Sa third Roshan magkakaalaman. Doon tayo walang access Pero look at this Natsumi. He knows. Wala nag-show sa mapa ng mouse. I like that blink out. Are under attack. Pero mukhang masisecure naman na to nila mid 1. Yeah, Shiva's Guard, Regeneration, and a BKB. So for the Tiny, sobrang luxury niyan. Yung regen rune na yan. So maingat. Talagang hold the depensa tayo. If gusto laruin ng mouse, textbook Dota lang. I guess kailangan talaga nila antayin dito yung Aegis. So magkaka-item pa tayo, especially for Natsumi, since 3 minutes pa yung Roshan natin. Plus rush timer, depende pa kung fast respawn yan. Kailangan natin maingat na galaw. Siguro may mag-overextend for mouse. Dito may itemization dito nung Bristleback. 5 lang. Meron siyang Lincoln. Meron siyang Lotus. Tapos yung Lotus niya lagi niya ginagamit kay DK. Very unselfish. From Boom. Pero ito na yung Aghanims naman nung Primal Beast. Seven seconds pa para sa BKB ni mid 1 dyan. Hindi pa sagad. Kaya matapang din yung mouse, meron pa silang banner Naku, binigay nila kay Tiny. Mukhang plano na nila talagang mag-push. They want this mega creeps, guys, so bad. And yun yung hindi dapat hayaan ng OG. So, tiis lang talaga muna. Yung Templar, pwede siya mag-push sa top. Pero syempre, ayaw mo naman din mag-solo dito. Magkakasama din naman halos yung mouse, walang mihiwalay sa kanila. Pero pagdating sa win probability despite na tricky advantage tayo dito, pabor na pabor si Dota Plus. 81% chance of winning for mouse daw, And kailangan natin ma-flip yung script. Ito na naman, OG ulit yung mag-i-smoke. Last time na ginawa nila to, tayo yung nabigyan ng punishment. Kailangan nila magandang ikot, initiation come from Kuya Nico. Kaibahan dito, may Aghanims naman na siya. And lalabanan nila yung mouse na wala ng Aegis. Problem is, Satanic is now up for the DK. And mahahanap pa agad, pero makakapag-react. Dito yung Jakiro. Nico! He's gonna get caught, but BKB is there. Golem will be dropped. Jakiro went down. Makakapag-4 step naman. Pero paano nila to ina-navigate? Skev, hindi siya pwede mamatay agad. Nagamit niya na lahat ng heals na pwede niya ibigay sa kanyang teammate. Japoy thinking about it. That Sonic Wave, hindi niya tinuloy. Middle barracks are under attack. Pero makaka-escape naman sila dito. Nag-end up tayo sa 1-for-1. Muntik dun si Kuya Nix. Yun lang, Japoy will be caught. And he's gonna go down surely. That's Queen of Pain. 70 seconds. Wala sa ating server. Sana enough na yung time na yan, para sa Roshan na hindi matake ng mouse. Pero panigurado kasi dito, magpupush Wala namang idea yung mouse na may buyback, kung may buyback dito yung Queen of Pain. So yun yung tetestingin nila. Ito na yung surprise play, melt, right click, dag out. Kapag dish ng damage yun, early usage ng glyph, pero again,
Guys, yung Rosh Banner na hindi pa ginagamit dito ng Mouse, sobrang masusulit. Countering that glip play coming from Mouse, OG. Buhay na yung Chen, but this is gonna be a Mega Crips. Hindi nila pwedeng hayaan mangyari to. Kailangan nila ma-shutdown agad. Dito pag sa Pulverize, anticipated na Avalanche and then the Lotus Orb. Hindi pa ganun ka-solid yung damage pero enough na yan Natsumi para ma-shutdown dito. Metuan and Nico making plays happen. Walang Dragon Form si Jimmy but he has BKB. Celery dito. Buti makakapag-Ghost Scepter. They need to chase. Cory chase. Pero Nico at Onslaught, di naaabot makapag-TP out doon mga kaibigan. Pero may iiwan yung Bristleback. Enough na to. Mas mainam yung core hero. Pero he'll TP away as well. Wala na tayong pang-cancel ulit dyan. Hindi tayo na Mega Crips. Yun na lang. Hindi tayo mami-Mega Crips. Kung long game naman tayo, si Chen, katumbas niya na core hero din halos. Mayaman na siya ay Primal Beast. Abutan niya na rin si Kuya Japoy. I think for Kuya Skem, maybe... ano ba magandang pwede niyang i-item dito? Double Hand of God siguro? Like refresher? I don't know. Hex? Crimson, yan! Physical abuse kasi yung natatamo nila dito for Mouse. So sulit yung Crimson and if somehow tayo makakuha ng Aegis, laking bagay nito guys. Remember, this is a refresher shard with cheese. Buhay pa guys. Buhay pa ang tamis. Aegis secured mga kaibigan. Jump out naman Crystallis. And syempre again, that Roshan kill is presented by Everyday Gadget. For your next upgrade, go Everyday Gadgets. Smoke play tayo. Brokey, upo ka lang dito. Props ka lang. Upo ka dito, dali. Guys, shoutout kay Brokey ng Just ML. Ano ka lang dyan? Palamuti ka. Yan. Para mapagkamalang kang kapatid kita. Suot mo kunyari headset. Tapos wala kang silbi dyan sa gilid yan. Mannequin ka lang, mannequin. Basta, tiga aw ka lang dyan. Okay, malito guys ha. Peke yan. Ano yan? Doppelganger yan. So kung nakakilala kay Brokey shoutout mo naman syempre Just ML Brokey. It's the jump in, Natsumi agad yung mahanap but there's a force na Pulverize counter. They need to find Tiny. Makapag Shiva's Guard pero who's gonna fall first? I think it's gonna be mid-one. Available naman yung buyback niya pero right now there's the onslaught play. Delikado. There's the Pulverize once again onto Jimmy. Kailangan pumasensya dito ni Japoy pero kailangan din maka-pre-shot. Remember may Aegis pwede tapangan dito Natsumi. Hindi pwede dito si Nico pero lalaban si Jimmy with his Satanic, they managed to bring down the Templar Assassin. Kailangan yata natin konti mag-reset pero we have the man advantage. Hindi naman tayo doon Celery. There comes the jump in. Maka-cancel ba? Wala na naman. Makakapag-TP lang ulit yung mga manlalaro dito for Mouse. What just happened, Brokey? Pasa OG! It's a win pa rin para sa OG. Yan, ayusin mo. Parang di ka nagkakasama ng ML kasi naguluhan ka, no? Kasi sa ML, hindi ka nagkaano sa ML, no? Mahirap Hirap ako sa mga mandadala Oo. Buhay pa naman tayo, guys. Pero yung buti cheese, nakapag-satanic pa dun si Jimmy kanina, di ba? Kaso nga lang, wala kang pangansan ng TV, hindi rin umabot. Easy ka lang, ha? Ikaw ang head sa Just ML. Baka malipat ka sa Dota. Huwag naman. Hindi yan. Doon tayo sa mahirap. Sa mahirap. So, buhay pa naman mga sir. Yung cheese, hindi pa nila yun nagamit. And yung gem, hawak dito ng dalawang support for OG. Sagad na sa 6 seconds din Natsumi sa kanyang Aegis. Ano yung need gawin dito ng Mouse? Medyo pressured pa kasi sila Brokey. Remember OG dalawang lanes na yung butas nila pero pagdating sa teamfight medyo kinakaya-kaya na kasi sila Rat gaming na lang. Isang rat na lang naman kailangan ng dito ng mouse Wala na ring tier 3. Oo, di ba? Kahit sabihin natin mataas yung gold dito ng OG pero ito nga. Yeah, Jakiro. No man's land dito. And may potential ka, Brokey I like your potential. Oo, diba? Pag mahirap na, sa'yo na. Guys, si Brokey to. W muna kay Brokey. Kita nyo naman, di ba? Napadaan lang dito. Ano bang gagawin mo? Iihi ka lang dapat Nagkatrabaho pa. So now, magpa-apply ng pressure yung OG. Sasamantalihin nila yung pagkakataon na walang Jakiro. Banner is used. DK medyo malayo
Tinatry dito ni Jimmy mag-split push. Boom yung sasalo ng gang pero kailangan niyang ma-takedown dito yung banner. Magagawa naman niya. But that's a decent damage naman nasa tier 3 tower Brocolini. Oo, kaso kailangan pa rin nila mag-out. Nakakita, pushing yung wave dun sa baba and kahit sabihin natin mataas yung gold lead ng OG, once mamega to na mouse, parang mahirap na. Yung depensa kasi nila matatrap sila sa base, no? Pero abot naman tayo, Templar Assassin. Tingnan nyo naman, napakayaman na rito. Almost 30k. And remember, yung Chen up, promise ko sa inyo guys, maugulat kayo, nasa top 3 na yan si Skim mamaya. Si Rapi ba? Ano bang ganap kay Rapi? Si Rapi kasi pwedeng kuminto dun eh. Pwedeng ikaw na muna dito, Brocolini. Hayaan na natin siya dun. Mananalo pa naman P-Vision. Okay na siya dun. Si Brocky na guys, wag si Rapi muna. Salang masyado yun. Ano ka muna dito? Audition ka muna sa Dota. No? Broky. Broky in, Boris out. Guys. So double digit. Pero yung network naman ngayon, hindi na yan totally magmamatter. More on execution na tayo. Malesen nyo yung error, Broky, no? Tapos, kung Buyback, sino yung, syempre. yes, yung makapag-reserve ng buyback and syempre economy game. Diba? Kalmahan nyo lang kasi nung kay Kuya Monico eh. May nag-ano, mas mayaman daw yung Chen kaysa kay Kuya Nico. Eh si, ano naman positive naman kasi teammate, no? Entry pressure, Broky yun yung bayad na bayad naman sa kanya. Yung double pulverize yung annoying later on. Kasi yung mga lockdowns na pwede nilang mabigay mamaya kay DK or kahit kay Tiny, diba? Ganda naman ng positionin lagi ng Templar tsaka pinopin sa mga teammates natin. Automatic eh. Kaya kagad bumura nung OG. Ang daming pang follow-up. Once successful nga yung kaldag dito. Para nag-bis mamaya. Depensa tayo dito. Potential long game incoming, no? Makaka-testing ka dito, Broky, ng long game sa Dota, Oh? Doon din. Matagal din. Ang break. Hindi okay. So yung Roshan natin, 2 minutes and 30 seconds pa naman yan. At least may gem na ulit yung mouse dito and hawak nyo ng Tiny. Pagdating sa items, medyo hindi na nag-progress ng konti dito yung Bristle. Parang ano ba, is he going for Abyssal? Broken, na-check mo ba? Lincoln! Si Tiny tapos si Bristle back mamaya pag na-click. Kailangan din eh. Siya lagi yung napupuntirya dito eh. Hindi na magamit yung pang setup sana nung mouse. May replicate pa nga si Ho-Ho. Ano Guys, sabi dito mo kay muna. Ho-Ho? Dito muna ako kasi sumasalam dun sa Astralis kanina. Oh, so hindi ka pa nag-face? Broky ka tas hindi ka nag-face? Hindi. Ang tanga mo naman. Karigan isa. Ano ako masabi? So now, magpupush mga kaibigan. Alahoy Plato per mouse. Sila pa yung matapang ha? Yeah, walang tier 3 tower. So madali lang yung access. May glip naman yung OG pero they need a solid defense. Hawak ni Nico yung Chiz. So eto na guys, gera na. Dragon Form is used for Crystallis. They need to do something. Glip is used. Hindi sila makakarap around play Si Tims kasi ang ganda pag galing siya sa likod manggagaling. Pero Japoy, immediate pop ng kanyang Shiva's Guard. Wala siyang Shiva's later on. And wala na silang clip. Mamimega pa sila kung sakali. Kailangan na nilang galawan. Ito si Jimmy. Pero protect one lang yung ginagawa ng mouse. At this marilis na ata. Here comes the drop in. Auto pulverize. Golem counter. May repressure naman yata na available Nico. And now Jimmy will die. Just like that. And look at that Sonic Wave. Japoy jumping in. BKB for mid one. Another Shiva's Guard. But he will TP away. Natsumi, out lang sila doon. Wala na naman sila ulit mag-cancel. Maybe for Chen a Hex, pero they will still hold the line. Mapapatay nila si Jimmy doon, pero isang barracks nila natitira for OG. Masyadong ambitious yung ginawa ni Jimmy doon. Nakala masasave siya nung Warlock lang eh. Dapat ata pagkakuha ng isang rock, nag-out ka agad sila. Pero tingnan natin, OG may gagawin ba dun sa pagkamatay ni Jimmy? Kailangan kahit papaano may bawi sila o mabasag dito. Mahirap kasi kahit makapag-pop ng BKB sa Tanic si Jimmy, kung mapupulverize lang din kasi siya dito, ipapagpag lang siya sa sahig, ano? Kagaya na lamang nito, Nico. Kanina kapag Ghost Scepter ng Ghost Scepter, TP ng TP. Saluhin mo trample, no chance yan. Walang buyback. Yeah, walang buyback yan. So merong window of opportunity yung OG ng almost ng less than 50 seconds para makaganti naman dito ng push. 20 seconds for Jimmy. Less than 30 seconds para dun sa Warlock. And guys kung medyo tataka kayo kung bakit ang natural ni Broky nagkakas na yan ng MLB, sobrang hulog din ba? Ang dami parehong hero dyan. Yes, and nagdodota ka syempre, di ba? Ah? Nagdodota ka din. Oh.
So ngayon, chill lang naman, Natsumi. Pero medyo risky, 10 seconds, buhay na rito yung DK. Mas better option is, Wait i-take mo na na lang. lang yung Aegis. Wait na lang na Roshan. Actually, up na yung Roshan, and yun yung kailangan nilang makuha na, no? Basher? Sa ano? Sa Prison? Aha. Abyssal. Yung magiging item choice niya. Additional lockdown for them. Tsaka kunat na din. Pasok kasi sa kanya yan. So yung Roshan, kailangan bilisan ni Natsumi. Pero here comes Mouse. They will contest for sure. Yung amplify damage na ligaw sa bottom river natin. And madete-work na sila. Here comes the jump in. What a play by Japoy. Napaka-ballsy to shut down mid 1. And another Sonic Wave on 2-3. Sinigawan, binulyawan. Tanghali na. Gising na ang TV na, and OG time na to, pero mapapagpag yung Jimmy Hero dito. Dragon Knight's gonna go down as well. Ito sinabuyback and Bristleback dito. Brocolini is going down as well. Kanina ka pa TV na TV, eto Hex sa mukha mo, makulit ka na. Wala eh. Hirap talaga yung lineup ng Mouse pagdating dun sa execution. Automatic -1 yung kaldag. And hindi na nag-hesitate to na Japoy with a big blink in play with his BKB, and from 81% down to 33 with chance na manalo na lang dito yung Mouse. Sobrang hirap na sila. Nag-full up na rito yung Tiny Brokey. Si Siyempre, Brokey lang ang OG, guys. May si Brokey kasi, guys, is G. Okay. titiwala ka na lang kasi sa Pinoy. May gain na tayo dito eh. And now, pwede nilang tapusin yung game. OG mga kaibigan. Rapi, wag ka muna. Tsaka muna sa kabilang stream. Okay na si Brokey dito. And buyback will be committed. Warlock pabuhay na din. Mega Krebs kung sakali. Gaganti ng 2 lanes. Hindi pa naman pantapusan. Sabi ng OG, gaganti sila dito pagdating sa lane. Pero kailangan mag-ingat ang Bristleback. Chapoy, pupush lang sila. Remember, hindi pa nila natitake yung Aegis, and yun yung kailangan nilang kunin, Brokey. Ang tanong, susubok bang kumontes ulit dito? Yung Mouse, pabuhay na rin naman si Jimmy in a few seconds. Sobrang costly, no? Yung mga buyback din kasi hindi available for Jimmy. And for sa part kasi ni Jimmy, useless din yung buyback eh. Wala pa siyang refresher. Alam mo yun, kung mag-buyback man din siya, wala siyang Dragon Form. Yes, nandun pa rin yung presence niya. Pero nalugi na sobrang. Hindi alam ng Mouse ano yung tumama sa kanila dito. Yung sigaw kanina ni ano? No... Oh? Bayad na bayad, no? Oo. So Aegis once again will be secured. Mukhang si Japoy ang hawak ng Aegis this time, Natsumi. Nagbaba na siya ng item. He needs this Aegis. Pwede naman cheese na lang kay Japoy and refresher. Dalawa na yan hahawakan niya. And medyo nag-follow up na talaga sila. Especially dun sa Chen. Napaka-impactful. Ignore na rin kasi yung Chen eh. So there's the Hex. Remember, nag-buyback mo. There's a pulverized break. Even with Lotus Orb, dito wala siya magawa since naka-BKB lang lahat ng players ng OG. And there's the sustain given by Kuya Skem. Pero pre-shot Natsumi? dito. Crystalist, Natsumi. Pwede siya ma-take down. Pero may Aegis of the Immortal. Wala na mamatay sa side ng Mouse. Paano nangyayari to? Medyo nalulugi pa tayo. Pero makakapag-reset. Wala mamamatay for both teams, thankfully. But there's the jump. And tumapang si Japoy. Wala siyang BKB. There's the Dragon Tail. But the Force Staff. Not from Tips and another sustain. Greaves given by Chen, and there's the Sonic Wave again! Anong oras na? Ang TV na! And walang buyback si Jimmy, same as Med1 and OG! Flowers and Friendship na naman yung nanaig dito sa ating laban. Pulverize to finish the job. Med1 will call it out. GG is called. Comeback is real. OG will win this game number 1. Titiwala ka na lang talaga. Ikasama Brokey. Magtitiwala ka na Ikaw lang wala talaga. kay Charm Brocolini. Magtitiwala ka na lang W for Brokey. L for Rafi. And anong naging reaction mo sa naging team fight na yun? And yung win nila, no? Brokey. Nakita ko na kagad eh. Expected ko na eh. Ano mangyayari? Oo, pinasarap lang ng OG, kumbaga. Nagbabawas lang ng fake fans kanina, no? Yung Sockmed kasi nung OG, naghahanap pa ng mga pang storyline sa post nila. Tsaka diba? wala si The Baby, the Pinoy Slayer. Ay, Ano wala, masabi wala. mo kay The Baby? Huwag ka nang Pinoy ka pero yung susuporta ka sa kabila eh. Suporta mo na lang yung team mo. And panalo nga yung OG dito, guys. Grabe yung kinambak nila dun. Frustrated na rin kasi yung Mouse eh. Alam mo yon, pwede silang maglaro na kunin yung Aegis bago nila kunin yung rocks. Tsaka feeling ko, Brokey, kung saan pinaka natalo dito yung Mouse is yung decision making nila na kay Bristleback ibigay yung Aegis.
compared kay kay Jimmy, no? Akala ata nila masosurvive ni Jimmy pero once na nagka-repressure nga si Kuya Nico, wala na eh. Parang totally lockdown na yung si Jimmy kahit sabihin mo makapagsatanik, nihintay lang mag-fall out eh. For you, sino ang naging match MVP natin dito sa OG? OG? Scam? Scam, no? Scam ako? Scam Japoy, grabeng Oo. clutch na nilang dalawa kanina. Bayad na bayad. Pag dyan talaga si sobrang annoying, dami niya nagagawa. Mamamatay na yung mga teammates niya pero nahihil pa na. And speaking of match MVP, bigyan mo ng 2 kills, only 3 deaths, and 22 solid assists para sa scam ni Chen. Alam ko yan. Sabi ko nga sa'yo, alam ko na yan. Nakita ko pa lang eh. Nakita mo na agad? Oo. So makabawi ba yung Mouse sa ating elimination match dito against OG? Ongoing Parivision and Team Liquid sa kabila, guys. Nagaganap na yan. Tayo magbabalik dito. Brokey, game number 2. Tingin mo, tatapusin na ba ng OG or iisa pa yung Mouse? Papahirapan muna sa umpisa ng Mouse pero 2-0 pa rin ang OG. Yun! So tayo magbabalik. Lucky charm natin. Brokey, shoutout sa kanya dyan. Stay tuned. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise. Dagger out. Peace.